noong unang araw hanggang ngayong gabi. Sana madami kayong leksyon na natutunan sa pagiging mahal, maging mapagmahal at maging mapagbigay sa isa't isa. Gusto niyo ba ulit makarinig ng kwento? Bago yan, kantahin natin ang ating theme song. Ready to go! Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kaming makikinig ng inyo pong mensahe sa amin sa gabing ito. Patuloy na pangunahan ninyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nawiwili si Pablo sa paglalakbay at pagtuturo tungkol sa Diyos sa iba't ibang syudad at sa mga bansa. Mahaba ang ilang mga araw. Maaring mapagod at malungkot si Pablo, subalit batid niyang kasama niya ang Diyos. Kapag nakakasalamuha ng maraming tao si Pablo, nadadama nila ang presensya ng Diyos. Laging may nadaramang kapayapaan sa paligid ni Pablo at nagsasagawa siya ng maraming mga himala. Isang panahong itinapon sa bilangguan sina Pablo at Silas dahil sa galit na pulutong ng mga taong hindi nasisiyahan na nagtuturo sila ng ebanghelyo. Binalaan silang umalis ng ilang mga naniniwalang ito, subalit nagpatuloy si Pablo sa kanyang pangangaral at naramdamang kasama nila ang Diyos. Lisanin mo ang aming bayan. Nagdadala ka ng kaguluhan dito. Ang sigaw ng nagagalit na pulutong.
Nasaktan sina Pablo at Silas sa kanilang ginawa. Nananalangin sina Pablo at Silas at sumamba kahit dumaranas sa mahirap na panahon. Parang nadaramang nag-iisa at nakabitin sa balag na alanganin. Subalit, gumagawa ang Diyos sa kabila ng lahat. Habang nasa kulungan, nananalangin sa Diyos sina Pablo at Silas at umawit ng mga himno ng may labis na kagalakan. Nang biglang nagkaroon ng malakas na boom! Isang lindol ang naganap. Bumukas ang mga pinto sa buong kulungan. Subalit nagpatuloy sina Pablo at Silas sa pagpuri sa Diyos. Samantalang maaari sila at ang ibang bilanggo na tumakas. Ngunit nanatili sina Pablo at Silas upang kanilang maibahagi ang magandang balita sa mga bantay sa bilangguan. Namangha ang bantay ng bilangguang makitang nananatili sina Pablo at Silas sa kanilang selda at umaawit ng papuring awitin. Kahit nasa bilangguan nananatili sina Pablo at Silas at masayang nagpupuri sa Diyos. Kailangan kong malaman ang tungkol sa Diyos na kanilang sinasamba ang nasa isip ng bantay na bilangguan. Inanyayahan ng bantay ng bilangguan sina Pablo at Silas sa kanyang tahanan at ibinahagi ang buhay ni Jesus. Sa hindi kanais-nais na lugar, gumawa ng himala ang Diyos. Ginamit ng Diyos ang ganitong karanasan para sa kanyang kaluwalhatian. Isang halimbawa sina Pablo at Silas kapag parang wala ng pag-asa, nagbibigay ang Diyos ng isang paraan. Kahit sa hindi pinakakaasahang lugar, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan. Maaaring makaranas kayo ng kagalakan kapag tumutulong sa ibang tao kahit masama ang inyong araw. Binibigyan kayo ng Diyos ng kalakasan upang malampasan ang buhay na masalimuot at magbahagi ng kagalakan sa ibang taong nalalaman ang kung gaano siya mapagmahal. Gusto niyo mga bata ang kwento ni Pablo at ni Silas sa kulungan? Nagkakanta ba kayo sa panahon na natatakot kayo? Mamimiss ko kayo ngayong araw kasi ngayong gabi ang ating last na week of prayer. Bago tayo magtapos, hindi mawawala ang aking mga tanong. Handa na ba kayo? Ngayon, ito na ang aking huling 3 tanong. Ready na ba kayo? Number 1. Dumanas na ba kayo ng kahirapan sa buhay? Maaaring hindi niyo nagawang mabuti ang inyong pagsusulit o hindi kayo napiling maglaro sa isang sport team sa inyong paaralan. Paano kayo gumanti at anong inyong nadarama? Number 2. Tunungin ang iyong mga magulang kung paano sila tinutulungan ng Diyos sa panahon ng kagipitan o kahirapan. Number 3. Paano ninyo matutulungan ang ibang makaranasan ng kagalakan sa panahon ng kagipitan sa paaralan? Anong ilang mga bagay na maaari ninyong gawin sa iba upang malaman ang maaaring patungkol sa Diyos? Tandaan mga bata, kahit bata man tayo maliit, madami tayong magagawa upang maging saksi ng Diyos. Paalam! His love is the this we know.
Dakila po namin Diyos, maraming salamat po sa magandang mensahe na amin pong napakinggan sa gabing ito. Naway tumimo sa aming puso at isipan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.